Minsan tinatawanan natin sa preaching natin si Peter dahil siya yung lumubog, pero at least he tried. At least he took the risk. At least sumubok siyang lumakad at sumunod sa ating Panginoon. Lumubog siya, pero at least lumabas siya sa bangka niya. Pwedeng lumulubog ka sa kalungkutan, lubog sa kahirapan, lubog sa utang, lubog sa stress, lubog sa takot, lubog sa kahihiyan. Does it occur to you, mga kapatid, na sinunod mo lang naman si Lord eh. Lumubog ka pa din. And every time you sink, and every time na tayo lulubog, we feel like we are a failure. Failure talaga ako. Di man lang ako makapag-provide para sa aking family. Failure talaga ako. Di ko man lang mapag-aral ang aking anak. Lumulubog kami financially. Failure talaga ako. Pinabayaan ko ang aking katawan. Lumulubog tuloy ngayon yung aking health condition. Kasalanan ko to kung bakit ako nagkaganito, kaya ako malungkot, kaya ako nasaktan, kaya ako dumaranas sa mga pagsubok nito. It's my fault. And most of the time, kapag tayo lumulubog, ang pakiramdam natin, we failed. Pakiramdam natin, bumagsak na tayo. Tapos naririnig pa natin iba, what a shame! Lumubog! Nalugi! Nahihirapan. Kaya ka nahihirapan kasi sunod ka ng sunod sa Lord mo na yan Kaya nangyayari sa'yo yan dahil yan sa faith mo. Subukan mong bitawan yung pananampalataya mo, lulutang ka uli. And I can just imagine what was going through sa isip ng mga disciples na nasa bangka habang pinapanood nila si Peter. I don't know what happened. This is not biblical. But I submit to you, some of them might say, yang kasi, pasikat, lumubog tuloy. Sino man naman kasi nagsabi sa'yo, lumakad ka sa tubig? Kasi do you remember, yung mga disciples, 12. Isa lang yung lumakad, yung 11, fans. Spectator. May mga fans ba kayo sa buhay, mga kapatid? Na kapag nahihirapan ka, dun sasalita. I told you. Sinabi ko na sa iyo ang tigas kasi ng ulo mo. And every time they see you na lumulubog, ang tingin nila, wala nang pag-asa yan. Hindi na makakaahon yan. Parang pag may problema tayo, nararamdaman natin yung beginning to sink. Lord, sige, lamunin na lang po ako para tapos na po ang lahat. And then you will hear opinions of other people na hindi naman pansinin niyo to, yung mga taong may opinion sa buhay mo pag may problema ka, yung mga taong hindi bumabati ng happy birthday sa'yo. Hindi ka babatiin ng happy birthday pero pag may problema ka nandyan, active. And sometimes when things are rough, you feel a failure. Sa panahong hirap na hirap ka at wala kang nakain, ang pinaka-worst na narinig ko, na sinabi sa akin, di ba ginusto nyo yan? Wow, man. What a shame. Pastor pa naman na nagpipreach ng Jehovah Jireh, pero hindi mismo maranasan yung provision sa kanyang buhay. What a shame. Pastor nagpipreach ng kagalingan, pero siya mismo may sakit. What a shame. Nakakahiya naman, kasi lubulubog na sila. And they are enjoying watching you sink. Kaya kailangan mo ng mga lifeguard sa iyong buhay na kapag nakikita kang lumulubog, may sense of urgency para sa gipin at hindi pagtawanan. What a shame, Peter. So, ibig sabihin ba, tinatawag nating failure si Peter dahil nagsimula siyang lumubog? But what if I tell you, mga kapatid, that just because you are sinking doesn't mean you are a failure? I said it again. Just because you are sinking doesn't mean you are a failure. Hindi porket lumulubog ka, failure ka. Kasi sumunod lang siya Lumulubog ba si Peter? Yes. Totoo namang lumubog siya. Pero at least sinubukan niya. Alam niyo kung sino talaga yung tunay na failure dito? Yung hindi sumubok. Tinatawanan nila si Peter dahil lumubog. Minsan tinatawanan natin sa preaching natin si Peter dahil siya yung lumubog. Pero at least he tried. At least he took the risk. At least sumubok siyang lumakad at sumunod sa ating Panginoon. Lumubog siya pero at least lumabas siya sa bangka niya. Come on, somebody. Kaya wag nating pagtatawanan yung misery ng ibang tao kasi minsan kaya nila nararanasan yan kasi sumunod sila sa Panginoon at dinedevelop ng Lord yung character nila. Nakatingin ka lang sa maling season nila. Subukan mong bumalik 5 years later. Magugulat ka sa ginawa ng problema sa buhay ng tao na yan.
Kung paano sila tinulungan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang paglubog, mas tumindi yung kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Na sa pamamagitan ng pagkalugi ng negosyo, mas natuto silang i-handle ang kanilang finances. Na sa panahon na sila ay nagkulang at nagkaroon ng issue sa kanilang relationship, ay mas lalong tumatag ang wag natin pagtatawanan ang misery ng ibang tao kasi baka mamaya nasa maling chapter ka lang nakatingin. May question ako sa iyo, kapatid. Tuwan-tuwa ka na hindi ka lumulubog, di ba? Pero, posible kaya na kaya hindi ka lumulubog kasi hindi ka naman lumalabas sa comfort zone? Gustong-gusto mo kung nasaan ka naroon. Christianity will always shout conviction, not convenience. Christianity will always shout conviction and not comfort. Serving the Lord is getting out of your comfort zone. Helping the needy is getting out of your comfort zone. Going to church is getting out of your comfort zone. Paggamit ng vacation para sumamba, manalangin, magbasa ng Bible is getting out of your comfort zone. And marami sa atin hindi na lumulubog kasi hindi na sumusunod. Yung nasa bangka, hindi lumubog, pero hindi rin naman sila nakalakad sa tubig. Minsan tinatawanan natin yung mga lumulubog, pero sa totoo lang, they just took the leap of faith. Risk taker kasi sila, kaya sila naging water walkers. Kaya pala sabi ng Panginoon, take courage. Kasi yung courage, hindi ibig sabihin hindi ka nakakaramdam ng takot. Courage doesn't mean you don't feel fear. Courage just means you act on your fear. Courage just means that you act in spite of your fear. Nakakaramdam ka ng takot, pero hindi ka nagdudwell sa iyong takot. Natatakot ka sa future mo pero sumunod ka pa rin. Natatakot ka sa future ng family mo pero nag-full-time ka pa rin. Natatakot ka sa future ng career mo pero nagse-serve ka pa rin. Natatakot ka sa future ng family mo pero dinadala mo pa rin. Hallelujah! You may feel fear but you don't have to dwell in our fear. So pray for someone that will support your calling. Pray for someone that is connected to your assignment. Kasi may assignment ang Panginoon sa iyo. At kung yung assignment ng Lord sa iyo malawak, kailangan panalangin mo sa Lord, Lord, ibigay mo sa akin yung tao na connected sa assignment ko na hindi ako pipigilan. Kasi madalas tayo, pag nagpe-pray tayo ng God's best natin, ang hinihingi lang natin, Lord, ito potential to, baka pwede, palagay lang po sa listahan. Kailangan purposeful ka. Bakit? Kasi madalas tayo may mga listahan tayo, no? Tall, dark, and handsome. And minsan yung mga criteria natin is disregarding the criteria of the Lord. Amen? Kailangan marry somebody with a purpose. Bakit? You are marrying their destiny too. Ang pinapakasalan mo, hindi lang tao, pati destiny niya pinapakasalan mo. Pati assignment niya pinapakasalan mo. You are building your life on this person. So it matters that you are married to the right one. Hindi ka pumipili ng roommate. Hindi roommate ang pinipili mo, partner in life. Hindi business partner ang pinipili mo, partner ng calling mo. So it's very important to pray for them. Huwag kang magalala, Pastor, pinag-pray ko na kay Lord dyan. Kaya ko yung baguhin. Naniniwala ko mga kapatid, kung hindi nila gusto yung magbago, hindi talaga sila magbabago. And we're not supposed to be the one to change them. It is the Lord. May kaya nga minsan, Pastor, dinala ko sa church para mabago. Ako na nag-disciple. Ano yan? Disciple chicks. When you marry somebody that is not the same season as yours, the same person, the same belief, the same faith, maghahatakan kayo because ang gusto mong dalhin siya rito. Siya rin naman, hinahatak ka pababa. What's happening is that nagkakasakitan kayo because you are trying na yung calling mo, maging calling din niya. At yung gusto niya, maging gusto mo. Magkaiba kayo ng faith eh. Hindi talaga kayo magkakasundo. Kasi pag magkaiba kayo ng pananampalataya, magkaiba kayo ng master. Magkaiba kayo ng worldview. Magkaiba kayo ng eternal goals. Magkaiba kayo ng eternal destiny. Magkaiba kayo ng sources of wisdom. You are in the spirit, they are in the flesh. It's not okay na isa lang ang malakas. It's not okay na isa lang ang driven, isa lang ang passionate, isa lang ang healthy. Be yoked with the right person. Ang dami naman kasing bawal kay Lord. Hindi po. Kasi kung may ayaw ang Diyos, magandang balita yon. Kasi kung may mga ayaw ang Diyos sa buhay natin, ibig sabihin may mga gusto rin siya. Okay? So hindi lang sinabi ng Lord na ayaw niya.
Hindi sinabi ng Lord, manatili ka ng single forever. Ang sinasabi lang na ating Panginoong Jesus, may mga certain ingredients that will help you achieve the picture of what love is. Ang sinasabi ng Panginoon, huwag mong i-rush. Do not settle for less and stop compromising your convictions. Dahil lang gusto mong ma-please yung naliligaw sa iyo o yung boyfriend mo sa ngayon. Do not build your relationship out of pressure. Build them out of love. Kung hindi niya kayang makapag-antay, kung hindi niya kayang maging patient, love pa ba yun? Kasi ang definition ng love is patient. Kaya nga lagi ko sinasuggest, huwag mong i-force to enter into a relationship, especially kung magkaiba kayo ng season. Nag-aaral pa siya, ikaw nagtatrabaho na, magkaibang season kayo. Huwag mo i-force. Kasi once na finorce mo yan, ma-jeopardize mo yung God-given happiness. Na kapag ready na kayo, hindi nyo na ma-enjoy because you enter into a relationship too soon. Huwag kang mag-alala, Pastor. We know what we are doing. Actually, Pastor, we commit to the Lord that alam ko may kakulangan siya, may kahinaan siya, pero nangako na kami kay Lord na we will grow together. Ang cute, di ba? Ang cute. Pero ang ibig sabihin lang yon, hahatakin ko siya. Aantayin ko siya. I-alter ko yung season ko para makapag-adjust sa season niya kasi hindi ako makapag-antay. Alam to lang lahat ng married people. Di ba bago tayo magpakasal, may mga non-negotiable tayo. Like character. Kahit poging-pogi siya, yung character non-negotiable. Correct? For example, yung amoy. May mga non-negotiable tayo, hindi naman biblical yan. Huwag kang magpapakasal sa mabaho. Wala naman sinabing Bible na ganun eh. Pero sarili mong standard yun. Ibig sabihin, bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong list and standards of character, compatibility, same faith, same purpose. So, ibig sabihin, meron tayong mga non-negotiable, and minsan, pag hindi pumasok dun sa ating non-negotiable, sabihin natin, huwag ka mag-alala, Pastor, we will grow together. Question. Pag pumunta ka ba sa SM department store, at kailangan mo ng damit, ang bibilin mo ba bulak? Kasi cotton eh. Ba't ka magsisettle for less? Kung kaya mo naman bilhin yung finished product na. Marami sa atin, binababa natin yung standard natin kasi yung bulak lang yung available. Huwag ka mag-alala, Pastor. Idadaan ko sa machine para maging damit. Ba't ka magsisettle for less kung pwede naman na ibigay sa iyo yung stable na sa trabaho? Yung aalagaan ka at responsable. At kaya mag-deodorant para hindi mabaho. Let's learn to wait because good things are worth waiting for. Good things are worth waiting for. Pastor, di mo alam, soulmate ko siya. Kaya minsan marami sa atin, hindi tayo convinced and settled na maging single. We want to rush kasi iniisip natin, baka maubusan po ako, Pastor. Let me just say this to you. Singleness is not a disease. Singleness is not a curse. Singleness is not a downgrade. You should be secure in the season that you are in. You don't need a significant other to feel significant. You can be happy and joyful just as you are. So yung nga problema, parang lagi ako malungkot. Parang may kulang, may void. Siguro nagpapagala-gala pa yung ligaw na kaluluwa. Nakapartner ko talaga. Actually, yung void na nararamdaman mo, parang yung completeness na hinahanap mo, it's not actually comes from the person that you are looking for. Yung void na yan comes from God, your Creator. Amen? Because only Jesus can complete you. And only Jesus can make you whole